Hello everyone, how are you today? I am your teacher Jem Raymond and this time I will present to you the different MOVs para sa our PMS Objective 11 ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3 for school year 2023-2024. And this is about utilizing assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs. In this video also, I will present to you sample MOVs for you to get high rating for this objective. Hi everyone! Welcome to my channel. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Now, what are the RPMS objectives ng ating mga proficient teachers for this school year? Ito nga lahat ang RPMS objectives ng ating mga Teacher 1 to Teacher 3 for this school year. But focus tayo sa ating mga NCOI o Non-Classroom Observable Indicators. Out of 15, we have 6 non-classroom observable indicators. But we will focus on objective number 11. Now, ano bang ibig sabihin ng objective na to? Ang utilize assessment data to inform the modification of teaching and learning practices and programs ay tumutukoy sa mga paggamit ng guro ng data o datos mula sa mga assessment para baguhin o paunlarin palalo ang pamamaraan ng pagtuturo o mga programa na ipinapatupad for teaching and learning. Now, halimbawa, pagkatapos magbigay ng pagsusulit ni teacher, mga quizzes o mga assignment sa mga estudyante, kinukolekt ng mga guro ang mga resulta nito. After that, ina-analyze ng guro yung mga data upang matukoy kung saan malakas o mahina ang mga estudyante. Maaaring mapansin ng guro na maraming estudyante ang nahihirapan sa isang particular na konsepto. Now, for example, sa fractions in mathematics. Na mula sa kanyang pagsusuri, matutukoy ng guro kung ano yung mga least mastered skill o yung mga kasanayang hindi pa gaano naiintindihan o nakakabisado ng mga estudyante. At pati na rin yung mga most mastered skills o mga kasanayang mahusay nang nagagawa ng mga estudyante. So, sa pamamagitan nito, magagawa ng guro na baguhin ang kanyang mga teaching strategy o yung mga programs na ini-implement niya sa classroom. Now, halimbawa, kung maraming estudyante ang nahihirapan pa sa fractions, maaaring magplano ang guro ng karagdagang remedial sessions o gumamit siya ng iba't ibang teaching materials na mas makakatulong sa pagpapabuti at para mas lalo pang maintindihan ng mga estudyante ang basic concepts. This is the tool that we are going to use as guide for determining what MOVs to prepare by our Teacher 1 to Teacher 3. And as you see, Teacher 1 to Teacher 3 are rated according to quality and timeliness for our PMS objective number 11. Unahin na muna natin how Teacher 1 to Teacher 3 are rated according to quality. Of course, kung no acceptable evidence na ibinigay si teacher or a no acceptable MOV, then 1 or poor rating ang kanyang makukuha. Rating 2 or unsatisfactory ang makukuha ni teacher kapag nag-analyze lang siya ng mastered, at least mastered skill ng mga estudyante mula sa frequency ng error at correct responses. So, ibig sabihin, ang ini-attach lang niya na MOV ay yung list of mastered and least mastered skills. So, ibig sabihin, wala siyang karagdagang aksyon na kung saan baguhin yung kanyang teaching practices. So, again, kapag ito lang yung na-prepare niya, listahan lang ng mga least mastered at most mastered skills, then, ibig sabihin, rating 2 lang ang makukuha ni teacher. Satisfactory or rating 3 ang makukuha ni teacher kapag nakapagplano siya ng teaching and learning strategy o program base sa assessment data ng mga estudyante. At dito yan makikita sa kanyang lesson plan na i-attach or lesson log on remediation or enhancement.
So aside from the list of most and least mastered skills, dapat magbigay din siya ng additional na MOV na lesson plan nga o activity log. Kasi ito yung magiging basihan na kapag plano talaga si teacher na baguhin ang kanyang teaching practices based on the assessment data. Very satisfactory o rating 4 ang makukuha ni teacher kapag nakagawa siya ng materials or support instructional materials na base sa assessment data ng mga estudyante. So, aside from the list of identified least and most mastered skills based on assessment data, dapat mag-attach pa din si teacher ng intervention material na ginawa niya at ginamit niya during remediation, reinforcement, or enhancement activities para makakuha siya ng rating for this indicator on quality. Ano ba yung halimbawa ng material na pwedeng gawin or ginawa ni teacher at pwede niyang i-attach sa kanyang portfolio for this rating? Pwede siyang gumawa ng intervention worksheet. No, halimbawa, gumawa ang guro ng mga worksheet na katulad na nakikita nyo ngayon sa screen na tumutugon sa specific skills na kakailanganin ng estudyante na i-improve. Kung nakita ng guro na maraming estudyante ang nahihirapan, for example, sa multiplication, so pwede siyang gumawa ng series of worksheets na may iba't ibang level ng difficulty para matulungan ang mga estudyante na makapag-practice at mapahusay palalo ang kanilang multiplication skills. Now, since may timeliness yung RPMS objective number 11 that I will be showing to you later, now if you want to get a high rating on timeliness, so need talagang magpakita si teacher na nakagawa siya ng materials across 4 quarters. So, ibig sabihin, dapat 4 na mga worksheets, 1 per grading period pwede para makakuha siya ng mataas na rating on timeliness. Pwede ring mag-develop si teacher ng interactive learning materials tulad ng educational games o digital quizzes na tutulong sa mga estudyante na matutuhan ang mga least mastered skills. No, halimbawa, kung nahihirapan ang mga estudyante sa grammar, so gumawa siya ng online quiz gamit yung mga online sites na to na kung saan pwede siyang gumawa ng immediate feedback para matutuhan agad ng mga estudyante ang tamang grammar rules. Kahit sila lang yung naglalaro o gumagamit ng application. Now, outstanding or rating 5 ang makukuha ni teacher sa quality kung na-implement niya ang isang teaching or learning strategy o program gamit yung mga materials based on assessment data ng mga estudyante. Now, para makuha ang rating na to, na rating of 5, kailangang magdagdag pa ng additional MOV si teacher aside from the list of mastered and least mastered skills. Dapat gumawa din siya ng accomplishment report for a certain remedial or enhancement activities na ginawa niya to get rating of 5. Now, let me give you a certain scenario. Now, sa isang klase ng grade 5 math, napansin ng guro na maraming estudyante ang nahihirapan sa fractions. So, base yan sa resulta ng kanilang pagsusulit. So, kaya si teacher gumawa ng remedial program. Okay, na specific only for fractions to improve the abilities of the learners in terms of fractions. Now, nakapaloob sa program na to ang series of activities, no, tulad ng mga additional lessons, interactive games, at practice worksheets na nakatuon para mapabuti ang skills ng mga estudyante sa fractions. Nag-develop din si teacher ng iba't ibang support instructional materials tulad ng remedial worksheets. Yung mga worksheet na to ay may iba't ibang level of difficulty sa fraction. Gumawa din si teacher ng mga interactive games, mga laro na pwedeng gawin sa classroom
no, para mas maging engaging ang pagkatuto ng mga estudyante sa fraction. At nag-prepare din siya ng mga iba't ibang visual aids like charts and diagrams na nagpapakita ng iba't ibang fractions at kung paano ito i-convert sa decimal at percentages. Of course, after that, you make the accomplishment report on what you have done for the whole school year, where you implemented the said intervention program. So, isang accomplishment lang naman pwede na basta nalagay mo sa accomplishment report na nagawa mo iyan across 4 quarters para makakuha nga ng 5 na ratings when it comes to the timeliness indicator. So, ito yung sample na accomplishment report na pwedeng gawin as MOV. So, again, aside from this accomplishment report, dapat mayroon ding list of identified most and least mastered skills na naka-attach sa portfolio. Kapag may pictures pa kayo, pwede nyo ding i-attach yan dito sa inyong accomplishment report. Now, punta naman tayo sa timeliness. How teachers rated 1 to 5 according to timeliness for this objective number 11. So, kapag walang MOV si teacher, poor or rating 1 ang kanyang makukuha. Now, kapag nakapag-submit ng MOV na nagpapakita na ginawa ito ni teacher in 1 quarter only, then rating 2 lang ang kanyang makukuha. Kapag napakita ni teacher na nagawa niya ito, yung mga pag-utilize ng assessment data to modify teaching practices across 2 quarters, then rating 3 or satisfactory ang kanyang makukuha. Now, kapag nagawa niya ito across 3 quarters, then rating 4 or very satisfactory ang kanyang makukuha. Outstanding naman o rating 5 ang kanyang makukuha kapag napakita niya sa kanyang mga MOVs na nagawa niya ito ang pag-utilize assessment data to inform and modify teaching, learning, and practices and programs across 4 quarters, then makakakuha siya ng rating of 5. Now, that's all, teachers. I hope this video helped you in preparing your MOVs for our PMS objective number 11. Till next time, keep safe, everyone!